raw lugar dito sa Samar na pag binanggit mo ito sa mga taga dito ay takot na takot sila. Saan po papunta sa Biringan? Biringan? Saan po papunta yung sa Biringan? Dahil pag pumunta ka raw sa lugar na ito ay may posibilidad na hindi ka na raw makabalik dahil lugar raw ito ng mga engkanto at diwata. At ito ang Biringan City. Pag tinay nyo sa Google Maps yung Biringan de los City, makikita nyo meron talaga siya guys. Tapos nasa gitna ng bundok, ayan o. At eto yung pupuntahan namin ngayon, on the way na kami dito. Yun yung bayan ng Pagsanhan. Marahil mahirap paniwalaan na may ganitong klaseng lugar. Pero marami nang tumistigo na nakapunta na raw sila sa Biringan. At ngayong araw sila ang hanapin namin. Ano nararamdaman mo kuya? Parang iba. Bago pumunta sa sinasabi ng mga portal papasok sa Biringan, kung tawagin nila Invisible City. Pagmula dito sa Barangay Tambongan ay kailangan namin pumalaot ng 30 minutes bago kayo makarating sa bayan ng Pagsanhan kung nasaan raw ang Biringan City. Pero bago pa lang kami pumalaot ay binalaan na kami ng isang pulis na wag daw namin gagawin habang pumapalaot kami dito sa ilog. Basta kung ano makita niyo magandang tanawin, huwag pala i-ignore lang. Huwag turo, opo. Hindi natin alam, simple bago sa'yo, baka kayo na kusuladaan nila. Yung mga elemento natin sa akin. Nandito na kami ngayon sa Pagsanhan. Pagkarating namin dito ay nakilala namin si Kuya Gucci, isang residente dito sa Pagsanhan. Dito na siya nakatira simula pagkabata, kaya marami siyang nalalaman tungkol sa Biringan. At siya ang pinasama sa amin ng LGU dito sa Pagsanhan para maging gabay namin dito. Hindi naman sa inyo parang na offend kayo dito. Hindi, sanay na. Sanay na kayo. Sanay na. Habang nakipagkwentuhan ako kay Kuya Gucci, bigla niyang sinabi na sa likod ko lang pala yung sinasabi raw ng mga matatanda na isang portal o lagusan papasok sa Biringan City. At ito ay isang malaking punong akasya. At kung titignan mo sa malayo, lutang na lutang talaga siya sa buong bayan ng Pagsanhan. At kung titignan mo naman siya dito sa ilalim ng puno, medyo nakakilabot yung pakiramdam niya. Dahil tila ba na parang may mga nakamatsyag sa'yo habang nandito ka. Kilala rin namin si Ma'am Melanie na isang guro na gumagawa rin ng research tungkol sa Biringan. Nakagawa na nga sila ng libro tungkol dito at binahagi niya sa amin yung weird na nangyari sa kanya habang ginagawa niya tong libro na to. Matagal na ang kwento tungkol dito sa Biringan. Para sa mga nakausap namin dito sa Pagsanghan, buhay at totoong-totoo siya. Kaya irespeto na lang natin ang paniniwala nila. At sa isang araw na pagsasaliksik namin sa lugar na to, maraming bagay kami natuklasan at experience na hanggang ngayon hindi pa rin namin maipaliwanag. Pero para sa inyo, totoo ba ang Biringan